Ulit tayo ritong package JNT. Baya JNT naman ito. Galing kay Sir Albert Biho ng Albay, Daraga, Binitayan, Daraga, Albay. Ayan o, baya JNT. Naka-fragile pa ito ha. Pero kinapakapa ko yung kanto, mukhang nabengkong. Tingnan natin kung ano magiging lagay nito. And then kung anong unit ito. Parang LX20, hindi lang ako sigurado. Pero tingnan muna natin. Baklasin ko muna itong plastic and then karton. Tingnan natin kung ano yung kalagayan ng unit na ito. Tinanggal ko na agad yung takip. And then ito lang, medyo nabingkong dito. And then dito. Yan, okay lang. Kay kanto lang naman, mahirap dito. Buti sa likuran sa banda. Okay, binuksan ko na agad para mas mabilis na yung video natin kasi paulit-ulit na lang eh. Disclaimer, kaya natin ginagawa ng video ito kahit paulit-ulit na yung unit na ginagawa natin kasi nga request ng may-ari ito. Kaya pinapadala rito sa atin para nga makita nila kung paano gawin yung unit nila. Kaya ginagawa natin ng video, di ba? Kasi mawalan tayo ng customer. In the same time, para kahit paano meron din tayo upload kahit pang araw-araw lang. Ayan. Ito, nakatanggal na yung takip. Upon checking, parang wala naman ako nakitang tawag yan, yung nasunog na parts. Wala naman. Ay, naka-plug in na yun doon sa may bulb. Wala namang shorted, oh. Ah, ito naka-protect. Naka-protect isang channel. Diba? Ano, naka-protect, oh. Ayun, bali, ito yung mission natin for today's video na sana magawa natin. Hindi, pilitin natin magawa syempre. Natanggalin yung protect niyan. And then dito na papasok yung package natin. Fixed bias, mag-add ng power transistor. And then, add fuse pala. Maglalagay tayo ng fuse. And the rest, lahat na pwedeng gawin is gagawin natin. Okay? Yun ang masama dito. Dito, oh. Putol yung kan dito. Putol yung tornilyo dito ah. Paano kaya ito? Tatanggal pa kaya natin yan. Okay, bahala na. Yung magdadagdag tayo ng output dito. May naiwan na tornilyo. Try nga natin sukatan ng bias ito. Bakit nakaprotect yung isa? Malamang siguro naka zero bias yan. Or tingnan natin ah. Ayan. Dito wala nga biasing. Umilaw naman yung dalawa. Walang bias. Wala. Tapos dito dito meron dito. Medyo mataas nga lang. Okay. Ngayon gagawin natin kung saan yung wala, doon kagad tayo. Baklasin natin to, channel 2. Natanggal and then napalitan ko na. Tanggal ko na yung trimmer. Yung trimmer, oh. Value nito ay 102 and then 202. 202. Tapos itong isa is 102. 1K and then 2K. 2K nandito. Dito naman is 1K. Pero ginagamit natin na bias is 1.8. Tapos ito naman is 220. Okay, tapos dahil gagawin natin 5 pairs to. Ayaw ko sanang gawin 5 pairs kasi wala naman sa usapan namin ni bossing na magdadagdag sana ng output. Pero sige lang. Naginawa ko ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero siyempre wala pa yung output natin. Mamaya na lang kapag ipwesto natin yung side sync. Kami hindi mag-shoot sa butas. Ayan, huwag nyo kalimutan ha. Kapag magdagdag kayo ng output, dagdag kayo ng bloke para gumana siya. Okay. Ngayon, balik natin sa heatsink. Kompleto na ito. Meron ng output na 5 pairs. Ito dinagdag natin. Ito C5200 and then A1943 lang naman yan. Tapos dito, ito yung side na naputol. Binarinahan ko na lang na panibago. Medyo tabingi nga siya. Okay lang kaysa hindi natin malagyan. Ayan, ngayon balik natin dito sa may board, sa may casing. Sukatan natin. Binalik ko na yung board. Ngayon, try natin
Sana, kaiwan. Ayaw pa rin protect ko. Ayaw bumaba eh. Ba't ganun? Tapos, sukatan ko. Ang bira oh. Ito. Ayog ka, walang bias. Wala pa rin eh. Dito. Good dito. Dito pa rin, wala pa rin siyang bias. Ba't ganun? Nakaprotect pa rin siya oh. Okay, biro, binalik ko pa naman diretso sa case, sa heatsink. Hanapin natin, pambira na yan. Baklas ulit, and then troubleshoot. Masyado kong ina-underestimate yung gawa. Akala ko the bias lang. Ito, sira pala dito, isang drive nya 1837. Tapos 5401, 5401 5401 1837, tsaka isang switching diode 4148. Dito yan oh. Dito. Yan dito. And then yan 5401. Tapos dito 4148. Pambihira na yan. Kaya playo. Buti hindi nasunog yung board nito. Ito oh. Shorted, di ba? Tapos naging negative yung gitna niya. Samantala positive dapat to. Tapos dito, oh, ganoon din to. Mabaliktarin ko. Palo pa rin oh. Di ba? Tapos ito naman, switching diode dapat wala dapat to kasi naka-reverse. Oh. Di ba? Okay, sira. Balitan natin to. Tatlong parts. 4148, 1837, tsaka 5401. Napalitan, and then kinabit na natin. Ito pinapalitan natin, 4148, 5401. Ito yung 1837. Ayan. Palitan na natin, winayiring natin para mas mabilis yung video natin ah. Okay. Kanina nagre-relay naman pero may sira pala. Putik na yan. Layo mawala i-protect niya. Ay, nag-normal na siya oh. Naka-normal na. Tapos dito yung bias. Oh, meron na, gumalaw na yun. Oh, ayan, nasa 0.3 siya oh. Diba? Dito tayo. Oh, okay. Tapos dito. Oh, parehas na parehas oh. Sa 0.3 siya. Okay. Naging goods na. Ito na yung time na para balik sa heatsink. Pambira, nagmamadali tayo kanina eh. So ngayon guys, bali eto naman, tinanggal na natin yung power supply naman. Eto, tornilyo na lang kulang dito sa may channel 1. Ito channel 2, tornilyo ko na to eh. Ayan, paulit-ulit na lang yung video natin. Pero sa mga bago lang makapanood ng video natin, sana ako naglalagay ng fuse dito. Yan, dito. Tapos andito. Yan, ito negative, ito yung positive. Ang gagawin mo dyan is magputol ka lang dito sa gitna, tapos yan magiging silbing fuse mo siya. Fuse line mo yan. Yan dito. Ito naman, hindi ka makapaglagay din sa may ilalim. Yan, balik tayo, may customer. Ayan, tapos ito yung wala ko sa wisyo kung saan na yun eh. Ito yung fuse box na ginagamit ko. Ito maganda siya, acrylic. Yan, tapos din sa loob niyan may kwan yan, may fuse. Tapos kung ano yung ampere ang ginagamit ko ay 15 ampere. Okay, 15 ampere ang ginagamit ko dyan. Ngayon, bago ka makapaglagay ng fuse line dyan, kailangan iangat mo to. Diode dito, nakaganito siya eh. Yan, diode dyan. Ngayon, iangat mo siya para maglagay ka ng fuse dyan. Ngayon, nalagyan mo na sa side ng fuse, balik mo ito. Yan, balik mo siya dyan. Tapos, kung wala kayong ganito, pwede naman kahit alambre na makapalang, patayo nyo lang, pwede yun. Okay? Ayan, hindi lang binibigay ko basta kung may malupit yung diskarte, di apply nyo. O, balik natin itong diode, tapos testing natin. Balik ko na yung power supply. Nakatornilyo na ito, nakatornilyo na ito. May audio input na, and then may speaker na. Okay? Tapos yung switches, nagalaw-galaw na rin natin para matapos na yung video natin Magagawa naman tayo ulit ng
Ibang unit. Ay, naka 220 na pala to ha. Ay, naka 220 na siya. Oh. Okay. Okay, itong cellphone natin, yung audio source natin. Ayan, channel 1. Solid. Yan, dalawang channel yan na tumutunog ha. Channel 2, Channel 1, dalawa. Okay. Okay na, working na. Yan lang guys, hanggang dito na lang yung video natin. Naway nakapagbigay ulit tayo ng ideya sa mga kapwa natin technician na video bago-baguhan lang ha. Take note, video bago-baguhan lang. And then sa mga ngayon na makasilip ng video natin, di ba? Kung paano gumawa ng ito klaseng unit, yung Ace na LX20. Naka-protect. Ayan, naka-protect. Sira kanina yung isang drive niya, 1837 5401, tapos isang signal diode na 4148. Ayan, dito na side. Tapos nagdagdag tayo ng output. Okay, ayan, malilimang output na yan pares. Same din dito. Tapos naglagay tayo ng fuse, di ba? Tapos naka-fixed bias na tayo. 220 tapos 1.8. Okay, sir ng taga Bicol. Okay na ito. Okay ng unit mo. Maraming salamat ulit sa pagkakatiwala mo ng unit mo dito sa akin. Promotion bago tayo magtapos, syempre, shop natin. Solid G Electronics Repair Shop. 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa Facebook, YouTube channel. Kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in lahat.